In this video, ipapakita ko yung behind the scene kung paano tayo mag-shoot ng post-nap. Ang post-nap ay ginagawa after ng recession, after wedding ceremony, after recession, after mo ma-shoot yung mga abay, mag-shoot tayo ng post-nap. At bago ang lahat, ang vlog nito ay hatid sa inyo ng Alloy Films. Actually, pinili ko tong lugar na to sa may harap ng pinto kasi medyo mahirap mag-post up sa labas, ang daming tao, makikita nyo, dami rin sasakyan. So mas pinili ko tong sa may mismong pinto para makakuha ko ng mga silhouette shots. At syempre para maiwasan na rin yung mga masyadong madaming tao na mahahagip ng camera. Ang kagandahan sa simbahan na to is madilim yung loob, maliwanag sa labas. So talagang makakabuo ka ng silhouette shots. Minsan pa nga, nagkakataon na mayroong sinag pa ng araw papasok sa loob ng simbahan. Mas maganda yon, pero at that time na sinut namin to, walang ganun. Pero okay pa rin naman to. Hindi rin importante kung nakagimbal ka, kahit naka-handheld ka, pwede. Basta ang importante yung makuna natin dito ay yung movement nila. Yung sobrang saya, reaction, yung tawanan. And the more na mas marami yung movement, or the more na mas kitang-kita sa camera yung movement, much better. And this time, I'm still using 35mm ng SLR Magic. Nakasagad na to sa 1.2. Kahit fake yung tawa, hindi halata yan. Sige, tawa na lang kayo sa isa't isa. De, closer ng konti. Closer kayo ng konti sa isa't isa yung katawan. Yan. And then, agwat ng ulo. Tawanan. Go. Tawanan. Nice. Okay. O yung kanina may binanggit ka ng halakhak sa may hampasan pa. Hampasan mo ng hampasin mo sa may bandang balikat kung wari nag-joke si sir. Okay, 1, 2, 3, go. Tawan. Hampas. Nice. Okay, huwag kayo titingin sa camera. Isa pa. Ready? 1, 2, 3, go. Tawanan, go. And hampas. Nice. Yan. And then, kunan ko rin yung mga iba't ibang details like kamay, then handle lang. And then yung shot is silhouette lang. Kahit na medyo muuga yung mga shot or maalog shots, it's okay. It's part of the shots. And then, para mas kitang-kita yung saya nila, natin yung mga nakataas ang kamay kagaya nito. Baba mo na. 1, 2, 3, and go. Masaya. Yay! Kaway. Kaway sa mga ibon. Yan. And then, hayaan lang natin sila mag-usap, magkwentuhan. Kailangan natin i-direct din syempre kasi hindi naman nila alam yung gagawin nila dito. Para sa mga medyo baguhan, kailangan nyo lang isagad na madilim yung shots. Yung tipong silhouette lang sila. And importante na alam dapat ninyo yung exposure triangle. So hindi ko na-explain dito yung exposure triangle, basta yun yung ISO, shutter speed, at aperture. Kailangan alam nyo kung paano sila timplahin para mas magawa ninyo yung mga silhouette shots kagaya nito. And then kung papasukin mo yung videography or photography, make sure na hindi nyo i-skip yung exposure triangle na to. Yung tipong sasaba ka agad sa wedding tapos wala kang alam tungkol sa exposure triangle. Tapos tayo dyan. Kailangan maintindihan nyo muna yung tatlong napaka-importanting bagay na yun bago kayo sumabak dito. And this time, pinapasok ko sila ng konti. Okay, itatry ko yung madalas kong ginagawa to sa post-nap. First, maglalakad lang muna si groom papalapit kay bride, and then ang camera ko ay ipupwesto ko sa kanyang likodan. Gamit ko pa rin ang Xeon Crane 2. As of now, nagfo-focus muna ako dun sa kanyang paa. And this is manual focus. And then nung nakafocus na, start na tayo, pwede na siyang palakarin habang sinusundan ko yung paglakad niya. As in, talagang susunod ako kung saan siya gagalaw para hindi mawala yung focus. And then dun pwede na tayo mag-cut. Then lalapit ako para kunin naman yung kamay ni bride. Sa pagkakataon ito, medyo mahirap itong part na to kasi naka 1.2 ako, tapos ifo-focus ko lang yung kamay ni bride. Pinataas ko yung kamay niya, and then habang nakataas, ifo-focus ko ngayon yung dulo ng daliri niya. And then once na nakafocus na ako, pababa ako ng kamay, and then on my cue, itataas ulit niya. And gagalaw na ako pa kanan at makikitang nakataas na yung kamay niya, and then aabutin naman ni groom at lalakad sila papalayo. And that's the shots. And kung meron kayong autofocus na lens, huwag niyong iasa sa autofocus yung mga ganitong shots. Mas okay na naka-manual focus talaga kayo. Explain ko na lang sa mga susunod na vlog kung bakit kailangan manual focus tayo. But for now, tuloy muna natin. Ngayon nakunan natin yung part na yon. May kasunod na shot siya na kailangan nilang maglakad papalayo, and I don't care kung blurred yung shots ko dahil this is intended as an ending shot. So aatras ako para makunan yung paglakad nila papalayo kagaya nito.
So yun lang, maraming salamat. Siyempre, mas marami pa yan sa mga susunod nating vlog. And thank you for watching. Maraming salamat. Happy shooting.